Ngayong gabi, habang nakaupo kami sa hapagkainan ng aking mansyon, may kakaibang pakiramdam ang simoy ng hangin. Ang aking biyanang si Lola Natividad Reyes ay hindi kapani-paniwalang masaya. Patuloy siyang naglalagay ng pinakamainam na pagkain sa aking plato, maingat na nagtatanong tungkol sa aking trabaho, isang bagay na halos hindi niya ginagawa noon. Ang asawa ng bunsong kapatid ng aking asawa, si Marivic, ay abalang-abala rin, palaging nagbubuhos ng buko juice sa aking baso at nagkukuwento ng nakakatawang istorya. Tanging ang aking asawa na si Victor lamang ang mukhang medyo tense. Paminsan-minsan ay nagtatapon ng mapaginintay na sulyap sa kanyang ina. Akala ko na may espesyal na okasyon na nakalimutan ko, at tama pala ang kaking hula. Nang malapit nang matapos ang hapunan, si Lola Natividad ay nagkukunwaring umubo at may dignidad na ibinaba ang kanyang kutsara sa mesa. Nagliliwanag ang kanyang mukha sa pagmamalaki at kasiyahan. Ngayong makakasama tayo, gusto kong gumawa ng mahalagang anunsyo. Nanahimik ang lahat at tumingin sa kanya. Naging curious din ako. Hindi na ako bata, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal dito sa mundo. Nagsimula siya sa pamilyar na pariralang mahilig gamitin ng mga matatanda. Kaya naman pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat. Nagpasya akong gumawa ng testamento, ipamahagi ang aking maari-arian sa anak para hindi na kayo magaway pangang makapatid at masira ang relasyon ninyo sa hinaharap. Nang marinig ito, halos hindi kapansin-pansin ang aking hiti. Hindi ako kailanman interesado sa kayamanan NG aking biyenan. Ang mansyon na ito sa isang eksklusibong subdivision sa Cavite ay binili ko gamit ang sarili kong pera bago pa man kami ikasal. Ang aking kumpanya, ang aking karera, lahat na ito ay itinayo ko gamit ang aking sariling lakas at talino. Mayroon akong sapat na kayamanan para matiyak ang maginhawang buhay ng aking asawa at mga anak nang hindi umaasa sa sinuman. Naisip ko lamang na ito ay isang matalinong hakbang mula sa kanya upang linawin ang mga bagay para sa hinaharap. Tumingin si Lola Natividad ng may pagmamahal sa kanyang bunso at sa asawa nito. Si Ronnie at si Marivic ay bata pa, hindi matatak ang kanilang trabaho. Kaya nagpasya akong ilipat sa kanila ang lahat ng aking ari-arian, ang bahay sa probinsya sa Batangas at ang lahat ng aking ipon sa bangko. Huminto siya sandali, binibigyan ang lahat na pagkakataon na matunaw ang impormasyon. Ang aking hipak na si Marivic ay agad na pumasok sa papel ng isang huwarang manugang. Lumuha siya at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. Ay, nanay, huwag naman kayo. Hindi namin ito matanggap, pera ninyo yan. Ipon ninyo para sa inyong katandaan. Nay, anak, ano ang sinasabi mo? Hinaplos ni Lola Natividad ang kanyang kamay. Hindi ko ito ibinibigay sa inyo ng walang dahilan. Pinag-isipan ko ang lahat. Binibigyan ko kayo ng panimulang puhunan para makapagsimula kayo, para may mapag-isipan kayo para sa hinaharap, para saan ko pa ang pera na iyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at kay Victor. Ngumingiti pa rin siya, ngunit sa kanyang mata ay naramdaman ko ang malamig na kalkulasyon. Ikaw naman, Vic at Ana, sabi niya sa tono na parang nagbibigay ng awa. Wala akong iwan sa inyo. Mayroon na kayong lahat, bahay na punong biyaya, malaking negosyo, wala kayong kulang. Alam ko, si Ana ay matalino at matagumpay. Hindi siya magbibilang sentimo o magagalit sa mga kapatid. Tama ba, anak? Tanong niya, direktang tumingin sa akin. Ito ay isang retorikong tanong, punong presyon. Ngumiti lang ako ng malambot at umiling. Ay nanay, huwag po kayong mag-alala. Alagaan ninyo si Ronnie at Marivic. Masaya na kami. Wala kaming kailangan. Nakita ang aking pagsunod. Si Lola Natividad ay naging masaya. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng huling pangungusap, isang pangungusap na naging detonador ng tunay na bagyo. Kaya nga nagpasya ako. Mula ngayon, lilipat na ako dito para tumira ng permanente para si Ronnie at Marivic ay magkaroon ng sariling espasyo. Kayo, bilang man nakatatanda, ay may obligasyong alagaan ang inyong ina. Dito na ako mamamalagi at matatamis ang aking katandaan kasama ang mga anak hanggang sa aking huling araw. Bumaba ang nakamamatay na katahimikan sa silid.
Natigilan ako, lahat ng ari-arian sa bunso, ang obligasyon ng pag-alaga naman sa panganay, isang perpekto at walang kahiyang marahas na kaayusan. Ngunit sanay na ako sa ganitong kawalang katarungan. 5 taon na akong nagtitiis nito. Huminga ako ng malalim, handa na namang tumahimik alang-alang sa kapayapaan ng pamilya. Ngunit biglang may lumabas sa aking bibig isang napakaikling pangungusap, napaka-inosenteng mukhang, ngunit naging isang sparks na itinapon sa isang bariles ng pulbura. "O naman nanay, magandang ideya iyan." Tumingin ako sa kanya, nagpapanggap na walang muwang. Ngunit dahil ibinibigay na ninyo ang lahat ng ari-arian kina Ronnie at Marivic at nag-aalala kayo sa kanila, baka mas maginhawa pa para sa inyo na lumipat na agad sa kanila para nandun kayo sa ilalim ng kanilang pag-aalaga at magkakaroon sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Kung nandito kayo at sila ang yumaman, baka hindi na nila kayo mahanapan ng oras. Sayang naman. Hindi pa ako natapos nagsalita nang biglang nagelo ang atmosfera sa mesa. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lola Natividad. Nagbago ang kulay ng mukha ni Marivic, ngunit pinakamarahas ang reaksyon ng aking asawa. Plus. Dalawang nakabubuling sampal ang tumama sa aking mukha, napakabilis at napalakas kaya hindi pa ako nakareaksyon. Umalingaw-ngaw ang aking ulo, nasusunog ang aking pisngi, natumba ako at halos mahulog sa upuan. Kapal mukas, sumigaw si Victor. Pula ang kanyang mata, itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha. "Paano mo kinakausap ang aking ina? Itinuturing mo ba ang iyong sarili na manugang sa bahay na ito?" Isang salita lang ang sasabihin ng nanay ko, 10 sagot ang ibinibigay mo. Pumunta ka sa iyong kwarto at humingi ng tawad sa nanay ko. Ngayon na, naupo ako, napatigil, hindi dahil sa sakit, kundi sa gulat. Sa 5 taon ng aming pagsasama, ni hindi siya nag-angat ng boses sa akin, lalo na ang pagtataas ng kamay. Ngunit ngayon, dahil sa isang pangungusap na humipo sa interes ng kanyang ina at kapatid, walang pag-alangan siyang tinaas ang kamay laban sa sariling asawa. Si Lola Natividad ay nakaupo na may mapagtagumpay na ngiti sa kanyang malabi. Lahat ng aking pasensya ay nagwakas, nawala ang sakit, natira na lamang ang nasusunog na galit at walang hanggang pagamak. Dahan-dahan akong tumayo, pinupunasan ang dugo sa sulok ng aking labi. Hindi ko tiningnan si Victor, inilabas ko ang aking telepono mula sa aking bulsa. "Tama ka, malamig ang aking boses, may kailangang umalis dito." Tahimik akong nadyal ng numero. Sa kabilang dulo, mabilis na sinago, "Seguridad ng subdivision, makinig." Nagsalita si Ana Reyes, may-ari ang mansyon bilang numero 15 sa Sampaguita Street, malinaw nang walang kahit counting Tagalog sa boses. "Mayroon akong 2 taong gumagawa ng karahasan sa aking bahay at nagbabanta. Pakipadala ang patrol para agad silang palayasin." Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa napatigil na ina at anak. "At para malaman ninyo, pumipitik ako, ito ang aking bahay, at sa aking bahay ay walang sinuman ang may karapatang tumawid sa kahit isang hibla ng aking buhok, lalo na kayong dalawa." Ang kasal na tila perpekto ay natagpuan ang sarili sa gilid ng bangin pagkatapos ng isang hapunan. Ang mangyayari pa ay hindi lamang kuwento ng isang pamilyang alitan, kundi ang paglalakbay ng isang babae tungo sa pagbawi ng kanyang dignidad. Tandaan, ang ilang detalyeng kwento ay maaring nilikha ng artificial intelligence para may hatid ang buong hanay ng emosyon at malalim na aral sa buhay. Ang matatag na kilos ba nga asawa ang katapusan o simula pa lamang ng walang awang digmaan? 5 taon na ang nakaraan, nang magpasya kaming ikasal ni Victor, pakiramdam ko ay hawak ko na ang buong mundo. Siya ang aking una at tanging pag-ibig, mabait, may edukasyon. Palagi siyang tumingin sa akin ng may pagsamba. Sa araw ngaming kasal, sa harap ng lahat ng mga kamag-anak, kinuha niya ang aking kamay at nangako na pangalagaan, protektahan at gawing masaya ako sa buong buhay ko. Naniniwala ako sa pangakong iyon nang walang pag-alangan. Ang aking karera sa panahong iyon ay nagsimula ng umangat. Ang network ng mga beauty salon na aking itinayo mula sa puso pagkatapos ng graduation mula sa pamantasan ng Santo Tomas
ay nagdudulot na ng mga unang makabuluhang tagumpay at kahangahangang kita. Naipon ko ang sapat na kapital at dinagdagan ang bahagi ng mana mula sa aking mga magulang, kaya nagpasya akong bilhin ang mansyon na ito sa isang eksklusibong subdivision sa Cavite. Ito ang aking pangarap. Isang maluwag na tahanan na may hardin kung saan maari akong magtanim ng mabulaklak, isang tahimik na kanlungan pagkatapos ng matagal na araw sa trabaho. Binili ko ito ng buo gamit ang aking sariling pera isang buwan bago ang aming opisyal na rehistrasyon ng kasal. Ang bahay na ito ay bunga ng aking pagsisikap, ang aking pagmamalaki at ang aking lehitimong personal na pag-aari. Pagkatapos ang kasal, lumipat si Victor sa bahay ko. Sa simula, akala ko ito ang magiging aming maaliwalas na pugad, ngunit ilang buwan pa lamang ay isang gabi sa hapunan si Victor ay nag-alinlangan na sinabi, "Ana, gusto kitang kausapin." Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mukha ay may makulit na ekspresyon. Ang nanay ko, hindi maganda ang kanyang kalusugan kamakailan. Namatay ng maaga ang tatay. Siya na lang ang mag-isa na nakpalaki sa amin ni Ronnie. Ngayon, ako, ang panganay na anak, ay nagtatayo ng sariling pamilya habang siya ay nag-isa sa matandang apartment sa Tondo. Nakakaramdam akong pakamanghiya. Habang naririnig ko siya, naramdaman ko ang awa. Ulila ako at higit sa sinuman ay naintindihan ko ang halaga ng pamilya. Palagi akong gumagalang kay Lola Natividad dahil mag-isa niyang pinalaki ang lalaking minamahal ko. Sige, punta tayo sa kanya sa weekend. Magdala ngang pagkain at gamot, nagmungkahi ako. Umiling si Victor at tumingin sa akin ng mapagmakaawa. Hindi, Ana, hindi tungkol doon. Inisip ko, baka dalhin natin siya dito sa atin. Malaki ang ating bahay. May kasama pa tayo sa bahay pagkasama ang nanay. Ikaw buong araw na sa trabaho. Hindi ka mag-iisa ganun. Ang nanay ko ay mabait. Mahal ka niya ng husto. Kaya tiyak na walang problema sa pagitan ng biyenan at manugang. Paano mo ito makikita? Ang kanyang panukala ay mukhang lohikal at tama. Isang nagpapasalamat na anak na gustong alagaan ang ina anong dahilan ang maari kong iharap para tumanggi. Bukod pa rito, ang imahe ang isang masayang pamilya kung saan 3 henerasyon ay nagsasama ay palaging pangarap ko. Walang pak-alin lang ang tumangho ako. Ngunit hindi doon naktapos ang kuwento. Ilang linggo pagkatapos lumipat si Lola Natividad, muli si Victor ay lumapit sa akin na may parehong nagsisaysing hitsura. Mahal, kailangan ko ulit kayong abalahin. Ang kapatid kong Ronnie ay nagpaplanong magpakasal, ngunit sila ni Marivic ay napakahirap, hindi matatag ang trabaho, walang pera sa sariling tahanan. Ang nanay ay nandito, ngunit ang lahat ng kanyang pag-iisip ay nandun sa kanya. Nag-alala siya, hindi makakain, hindi makatulog. Baka bigyan natin silang pera para sa unang hulog. Nagmungkahi ulit ako. Hindi tungkol doon, umiling si Victor. Nagmungkahi ang nanay, baka sila ay tumira sa lumang apartment ng nanay sa Tondo, ngunit napakaliit doon. At si Marivic, ang kanyang kasintahan ay buntis. Nag-alala ang nanay para sa apo. Sinasabi niyang sa gayong kondisyon ay hindi magiging mabuti para sa bata. Nagmungkahi siya, baka payagan natin silang manirahan kasama natin. Sa ikatlong palapag ay 2 malalaking kwarto ang nakaimbak. Pamilya naman tayo. Magsasama tayong lahat bilang isang malaking pamilya. At kapag nanganak na si Marivic, ikaw bilang may karanasan ay makakatulong at makapagbibigayng payo. Mas maganda pa. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan ako, tanggapin ang biyenan isa iyon, ngunit tanggapin ang buong pamilya, ibang usapin na iyon. Ngunit, nakikita ang mapagmakaawang mukha ni Victor, naririnig ang kanyang na argumento tungkol sa ugnayan ng magkapatid, tungkol sa magiging pamangkin, ang aking puso ay muli ay lumambot. Naisip ko na malaki naman ang bahay, ilang tao pa man ay hindi makakaapekto sa panahon. Magtitiis ako sandali, isasakripisyo ang aking kaginhawaan, basta si Victor ay masaya at may kapayapaan sa pamilya. At muli akong tumango. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Hindi ko naintindihan na ang aking kabutihan at sakripisyo ay hindi pinahahalagahan ng sinuman.
tinatrato nila ito bilang buo. Hindi ko alam na sa pagbubukas ng pinto ng aking tahanan, pinapasok ko ang hindi mga kamag-anak, kundi mga asong gubat ang mataong dahan-dahang inumin ang aking dugo at ipapalagay ang aking bahay, ang bunga ng aking buong buhay na pagsisikap, bilang isang utang na dapat ko silang bayaran para sa kaligayahang makapag-asawa ng kanilang anak. Ang pundasyon ng kawalang katarungan ay itinayo ng aking sariling naive at mapagkakatiwala ang mga pagtango. Mula nang lumipat ang buong pamilya ng asawa, ang aking mansyon ay tumigil na maging tahimik na kanlungan. Ito ay naging libreng hotel, isang lugar kung saan ako ang may-ari, ngunit wala akong karapatang pagkaakit. Isang lugar kung saan ako ay dapat maglingkod ng walang pagod sa mga bisitang kumikilos na parang sila ang sentro ng sansinukop. Ang aking buhay ay mabilis na nag-iba. Si Lola Natividad, pagkatapos ng ilang araw ng pagpapanggap na pag-ingat, ay ipinakita ang kanyang tunay na katangian, ang katangian ng isang reyna. Hindi siya kumikilos sa bahay, maging pagluluto, pahuhugas ng pinggan o paglilinis. Lahat ng ito ay itinuturing niyang direktang obligasyon ko bilang isang manugang. Bumangon ako ng alas 5 umaga para magluto ng almusal para sa buong malaking pamilya, at bawat isa ay may sariling kagustuhan. Kay Lola Natividad mainit na sinigang na baboy, kay Victor Tapsilog sa mga bagong kasal na sina Ronnie at Marivich luto pang bangus. Ikot-ikot ako sa kusina tulad ng isang katulong. Pagkatapos ng almusal, iniwan ng lahat ang marumihang pinggan at nagsipag-alis sa kani-kanilang lakat. Si Lola Natividad ay pumunta sa kanyang aerobics para sa matatanda o makipagsismisan sa bagong makaibigan sa subdivision. Si Ronnie at Marivich ay pumunta sa trabaho. Si Victor din. Naiwan na lamang ako at ang bundok na maruming pinggan. Sa simula, nagupa akong part-time na kasambahay, ngunit si Lola Natividad ay tumutol. May manugang na sa bahay. Bakit mag-aksayang ang pera sa mga tagalabas para matawa ang matao? Ang gawaing bahay ay trabahong babae. Nasa bahay ka naman, wala kang ginagawa, magwalis ka na lang. Naasiwa ako. Ako ay pangkalahatang direktor ng isang network ng mga beauty salon na may halos 100 empleyado. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang huling oras ng gabi, ngunit sa kanyang paningin, ako ay isang tamad na nakaupo sa bahay. Sinubukan kong ipaliwanag ito kay Victor, ngunit itinakwil lang niya ito. Ay Ana, huwag mong pansinin ang nanay. Probinsyana siya, may sarili siyang pananaw. Isaalang-alang ito bilang ehersisyo para sa kalusugan. Sa huli, napilitan akong isuko ang serbisyo ng kasambahay. Bawat araw, pagkatapos ng trabaho, pagod na pagod, ako ay nagtatrabaho sa paglilinis ng aking hotel, ngunit hindi doon nagtapos ang kahalagahang hiya. Nagsimula silang makita sa akin bilang walang ubos na lalagyan ng pera, lahat ng gastusin sa pamumuhay kuryente, tubig, gas, pagkain ako lamang ang nagbabayad. Ang sahod ni Victor, ayon sa kanya, ay kailangang itabi para sa malaking bagay. Ang sahod ni Ronnie at Marivich, ayon sa kanila, ay sapat lamang para sa gasolina at maliliit na gastusin. Ngunit pinakamasama sa lahat si Marivich. Mayroon siyang pathological na pagnanasa sa mga branded na gamit. Bawat 2 linggo, magsisimula siyang magreklamo, Ate Ana, may bagong bag si Louis Vuitton, napakaganda. Bilhin mo para sa akin, ikaw naman ang malaking boss. Sanay ka sa luho, anong halaga para sa iyo ang isang bag? Sa unang pagkakataon, magalang akong tumanggi. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ko siya pinansin, ngunit sa ikatlong pagkakataon, hindi siya pumunta sa akin. Umiyak siya at nagrereklamo kay Lola Natividad. At sa hapunan, sinimulan ng biyenan ang kanyang awit. Ana, si Marivich ay buntis, may morning sickness ang kawawa. Gusto lang niyang may bagong bag para ipagyabang sa mga kaibigan para masaya. Makuripot ka ba? Ikaw ang matandang manugang. Kung masaya siya, iyon ay para din sa iyong pamangkin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Victor. Vic, tingnan mo ang asawa mo. Ayaw siyang magbigay ng bag para sa kapatid. Anong kuya ka naman? Si Victor, gajay negedati.
ay lumingon sa akin na may pakiusap. Sige na, mahal, bilhan mo na si Marific ng bag. Ituring mo ito na regalo para sa magiging pamangkin. Kung hindi ka bibigay, mababagabag ang nanay. Muli ay walang kapayapaan sa bahay. Sa huli, sumuko na naman ako. Ngipin-ngipin, gumastos ako ng ilang libong piso sa bag na iyon para lamang makabiling ang dalawang salita, kapayapaan sa pamilya. At kung saan nagsimula ang unang pagkakataon, sunod-sunod na ang ikalawa at ikatlo. Kasunod ng bag, ang sapatos, kosmetiko, bakasyon sa Palawan. Ang kanyang kasakiman ay walang hangganan at pinahintulutan ang kasakimang iyon ng aking asawa at biyenan. Ang bunso ni Victor, si Ronnie, ay hindi rin mas mahusay. Tamad at huwad, inakala niyang natural na ang matandang kapatid at manugang ay dapat sumasalo sa kanya. Pagbabayad ng pag-aaral ng kanyang anak, pag-aayos ng kotse, mga inuman kasama ang mga kaibigan para sa lahat ay tatawag siya sa akin. Sa bawat pagpapahayag kong hindi pagkasang-ayon, agad na makikialam si Lola Natividad para sa kanyang bunso. Si Ronnie ay bata pa, walang karanasan. Ikaw, bilang mas matanda, na may kakayahan ay tulungan mo siya ng kaunti. Anong mahalaga? Dapat tulungan ng makamag-ana ang isa't isa. Naramdaman ko na parang nasa sapot ng gagamba ako. Habang mas lumalago ang aking paglaban, mas lalo itong humikpit sa akin. Marami na akong beses na sinubukang makipag-usap ng seryoso kay Victor, ipaliwanag na hindi ito maaring magpatuloy na ang bawat pamilya ay dapat magkaroon ng pinansyal na kalayaan. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagbibigay siyang pangkalahatang mga sagot. Ang ugnayan ng kamag-ana ang pinakamahalagang bagay. Ana, ang pera ay maaring kumita pa. Huwag kang ganiyang maliit ang isip bakit sisiraing puri ang relasyon sa pamilya. O ganito, dahil mas malaki ang iyong kinikita, ibahagi sa kamag-anak. Itatala iyan sa iyong karma, itatala sa karma. Ang aking sakripisyo at pera sa kanyang paningin ay isang paraan lamang para mapabuti ang karma. Unti-unti akong nagsimulang maunawaan na sa pamilyang ito, hindi ako asawa o manugang. Ako ay instrumento lamang, isang ATM, wala ng iba. Kailangan nila ako hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa aking walang ubos na pinansyal na mapagkukunan. Ngunit nun, mahal ko pa rin si Victor. Umaasa ako na balang araw siya ay magbabago, maintindihan ang kahangalan ng gawing ang kanyang pamilya. Hindi ko alam na ang aking katahimikan at pasensya ay nagpapalakas lamang sa kanila, na nagbibigay pahintulot sa kanila na lumayo ng mas malayo. At isang magandang araw, kailangan na nila hindi lamang ang aking pera, kundi ang aking karangalan at dignidad. Sa loob ng 5 taon ng pagsasama sa ilalim ng isang bubong, unti-unti kong natuklasan ang mapait na katotohanan. Ang lalaking labis kong minamahal, si Victor, ay sa katotohanan ay isang malaking bata, walang gulugot at hindi pa lumagong tunay. Palagi siyang nagtatago sa likuran ng kanyang ina at lahat ng desisyon sa kanyang buhay, mula maliit hanggang malaki, ay ginagawa ni Lola Natividad. Ang kanyang pagmamahal sa akin, marahil, ay tunay, ngunit hindi sapat ang pagmamahal na iyon para malampasan ang kanyang bulak, na paggalang sa ina at walang hanggang sa absurdo na pagpapaamo sa bunsong kapatid. Palagi siyang gumaganap ng papel ng tagapamagitan, ng tagapagpanatili ng kapayapaan, ngunit ang kanyang timbangan ay hindi kailanman naging walang kinikilingan. Palagi itong lumilihis patungo sa kanyang pamilya. Sa bawat pagkakataon na may alitan sa pagitan ko at ng biyenan o hipag, ito ay sumusunod sa isang senaryo. Una, inaakay niya ako sa kwarto, isinasara ang pinto, yumayakap, hinahaplos ang aking buhok, nagbibigay ng malambing na salita. Mahal, alam ko pagod ka, mahal na mahal kita, kalma ka na. Pagkatapos akong panahiminhin, sisimulan na niya ang kanyang walang hanggang kanta. Ngunit Ana, naintindihan mo ba? Matanda na ang nanay, namatay ng maaga ang tatay, mag-isa niyang pinalaki kaming dalawa. Ang ugali nga makamatatanda ay minsan mahirap, medyo lumuma ang pananaw. Mga anak tayo, manugang, magpailalim tayo ng kaunti.
Ano ang mangyayari sa atin? Ang kapayapaan sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang katuwiran. Kung patuloy ko pa ring pinagtatalunan ang aking katwiran, dadaan siya sa ikalawang taktika presyon sa aking pagpapahalaga sa sarili at kabutihang loob. Ikaw ay pangkalahatang direktor, isang edukadong babae, may posisyon sa lipunan, bakit makikipagtalo ka sa nanay? Isang simpleng babae siya mula sa probinsya. Ikaw ang amongang bahay, mayroon kang mas maraming kakayahan. Maging mapagbigay, magpakitang pasensya. Ikaw ang nagtatakdangang halimbawa para sa buong pamilya. Matalinong ginawa niya ang kawalang hiyang-hiyang ang kanyang ina na simpleng katangian ng isang taong matanda na, at ang aking pasensya ay isang obligasyon ng isang edukado at matagumpay na babae. At kung hindi rin gumana ang dalawang taktikal na iyon, lumilipat siya sa huling paraan pag-away at mga maling akusasyon. Buong araw akong nagtatrabaho, pagod, uwing ang bahay gusto ko lang kapayapaan at kaginhawaan, pero ikaw ay lagi na lang nagdudulot ng gulo. Talagang hindi ka makakasundo sa napakaliit na bagay. Nanay, wala ka bang pagalang sa aking pamilya? Hindi mo ba ako tinuturing na asawa mo? At sa ganun, mula sa biktima ay biglang nagiging salarin ako isang hindi makatwirang asawa, isang walang pagalang na manugang. At sa huli, para sa kapayapaan sa bahay, para sa magandang mood ng asawa, muli akong humihingi ng tawad kahit wala akong ginawang masama. Naalala ko, isang araw si Lola Natividad ay nagmaneho nga, aking sasakyan ng walang pahintulot gustong ipajabang sa mga kaibigan. Wala siyang lisensya. Hindi niya kilala ang sasakyan at sa huli ay malubhang gumapas ang gilid sa dingding. Nang bumalik ako at nakita ito, malambot ko lang sinabi, "Nanay, sa susunod, kung kailangan ninyong pumunta kahit saan, tawagan na lang ang aking driver. Ang sasakyang ito ay hindi pamilyar, mapanganib ito." Mula sa isang pangungusap na iyon, nagdulot siya ngang histerya, sinabi na tinutupad ko ang isang piraso ngang bakal at hinahamak ang aking biyenan. Umiyak siya at nagreklamo kay Victor. At nang gabing iyon, 2 oras akong nakinig ng leksyon mula sa asawa tungkol sa utang na loob ng anak. Sa huli, napilitan akong humingi ng tawad sa kanya, at kinabukasan ay nagbigay pa akong malaking halaga ng pera para makapunta siya kasama ang mga kaibigan. O ang kwento sa hipag. Pagkatapos manganak, inakala niyang natural na dapat akong mag-alaga sa pamangkin. Iniwan niya sa akin ang anak at buong araw ay nawawala sa mga spa-salon, pamimili at kafe kasama ang mga kaibigan. Nang pagod na kong nagipapahiwatig kay Victor na si Marivic ay dapat gumastos ng mas maraming oras kasama ang bata, itinakwil niya ito. Si Marivic ay may postpartum depression, dapat maunawaan mo siya. Tita ka naman, maupo ka kasama ang pamangkin. Anong mahalaga? Magpapasalamat siya sa iyo balang araw. Magpapasalamat. 5 taon, narinig ko lamang ang pangako ng pasasalamat ngunit sa katotohanan, nakita ko lamang ang lalong mahalog na paggamit sa akin. Unti-unti akong nagtapos na sa mga mata ni Victor. Hindi ako kasama sa buhay, kundi isang instrumento para makamit ang kanyang obligasyon bilang anak. Ginamit niya ang aking sakripisyo, ang aking pera, ang aking pasensya para mapasaya ang kanyang ina at kapatid. Kailangan niya ang lahat. At ang isang matagumpay at mayamang asawa para may pagmalaki sa mga tao at isang ganap na pinag-alagang pamilya para maging isang huwarang anak at matandang kapatid. Nais niyang itayo ang kanyang perpektong imahe sa aking paghihirap at pasensya. Ang kanyang kawalan ng gulugod ay hindi nakmumula sa kabaitan. Ito ay isang mahusay na nakatagong pagiging makasarili. Natatakot siyang saktan ang kanyang ina, natatakot sa mga alitan, at pinili ang pinakamadaling daan ibinigay sa akin ang buong bigat. Ang 2 sampal ng hapunan ay hindi isang mabilis na pagputok ng galit. Ito ay isang lohikal na resulta na maraming taon ng pag-ipon ang sandaling ang kanyang nakatagong pagiging makasarili at patriarkalismo ay nagpakita ng kanilang buong kasuklam-suklam nang ang instrumento ako ay nangahas na tumutol sa utos ng kanyang ina. Ngunit nakamali siya, kahit ang isang instrumento ay may limitasyon ng lakas,
at nang magdesisyon itong lumaban, tumigil ito sa pagiging isang walang buhay na bagay. Pagkatapos ng aking matatag na replika, isang hindi mapagpalabas na katahimikan ang bumaba sa silid. Natigilan si Lola Natividad. Ang kanyang bibig, handa ng magapoy ngang isang bahang panlalait, ay natigil. Tumingin siya sa akin ng tuwid, hindi makapaniwala sa kanyang tainga. Marahil sa loob ng 5 taon, masyadong nasanay siya sa imahe ng isang masunuring manugang na hindi nangahas na magsabi ng kahit isang salitang salungat sa kanya. Ang aking biglaang at determinadong pagtutol ay nasa labas ng kanyang imahinasyon. Namutla si Marific at agad na ibinaba ang kanyang mamata, hindi maglakas loob na tumingin sa akin. Si Ronnie ay naguluhang inilipat ang tingin mula sa ina patungo sa kuya. Pagkatapos ay sa akin, hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit pinakanatigilan si Victor, nakatayo siya na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang makamay na ginamit niya para sampalin ako ay nakabitin pa rin sa hangin. Tumingin siya sa akin ng may agam-agam. Hindi niya mapaniwalaan na ang kanyang matimpi, palaging masunuring asawa ay kayang gumawa ng ganitong hakbang tawagin ang seguridad para palayasin ang sariling asawa at biyenan. Ana, nababalif ka ba? Unang sinira niya ang katahimikan. Nanginginig ang kanyang boses mula sa galit at pagkalito. Ano ang ginawa mo? Naunawaan mo ba ang iyong sinasabi? Naunawaan ko ang lahat. Sumagot ako sa malamig at walang friend-kran kasala na boses. Hinihingi ko na ang 2 taong ng atake at ng insulto sa akin ay lumabas sa aking tahanan. Marinig mo ba ako? Sa iyong tahanan, sumisigaw si Victor. Ang galit ay ganap na nagulit ng kanyang pag-isip. Ito ang ating tahanan, ako ang iyong asawa, ito ang aking ina. Anong karapatan mo kaming palayasin? Ang karapatan ng lehitimong may-ari. Ngumiti ako ng mapait. Ipaalala ko sa iyo. Ang bahay na ito ay binili gamit ang aking pera at nakalagay sa aking pangalan bago pa man ang aming kasal. Sa legal na punto de vista, ikaw at ang iyong ina ay mangabisita lamang dito at ngayon ang among bahay na ito ay hindi na nais makita ang bisitang ito. Sa sandaling iyon ay nagpatuktok ang pinto ng malakas. Sa pintuan ay nakatayo ang 2 matangkat na guwardiya mula sa seguridad ng subdivision. Pumasok sila. Sinuri ang tensyonong kalagayan at profesional na nagtanong. Magandang gabi, Ginang Reyes. Natanggap namin ang inyong tawag. May nangyari ba? Itinuro ko sina Victor at Lola Natividad. Ang 2 ito ay gumawa ng karahasan at nang atake sa akin. Hinihingi kong agad ninyo silang palayasin sa aking bahay. Hindi ko na sila gustong makita. Ikaw, maglakas loob ka pa. Biglang nagising si Lola Natividad. Sumisigaw siya at tumalon sa akin. Ako ang iyong biyenan. O ikaw na walang utang na loob, ipaparamdam ko sa iyo. Ngunit ang mga guwardiya ay mabilis na tumugon at pinigilan siya. Sinalakay din ako ni Victor, sinusubukang agawin ang aking telepono. Ana, tumigil ka na. Huwag mong palawakin ito. Ano ang iniisip ng kapitbahay? Kahiya-hiya, kahiya-hiya, tumingin ako sa kanya ng tuwid. Ang aking tingin ngayon ay nagpapahayag ng pahamak lamang. Noong itaas mo ang iyong kamay sa akin, nag-isip ka bang kahiya-hiya? Noong ininsulto kang iyong ina, nag-isip ba kayong kahiya-hiya? Huli na ngayon. Lumingon ako sa magwardya. Pakiganap ang inyong trabaho. Kung hindi sila kusang loob na alis, maaari kayong gumamit ng puwersa. Nakita na ang sitwasyon ay nagpapainit at hindi ako nagbibiro. Nagsimulang kumilos ang mga guwardiya. Isa ang humawak kay Lola Natividad, ang isa naman ay itinulak si Victor patungo sa labas. Bitawan ninyo. Alam ba ninyo kung sino ako? Idemanda ko kayo sa batas na iyan sa illegal na panghihimasok, sumisigaw, at nagpuputok si Lola Natividad. Si Victor ay nagsumikap na lumaban, lumingon sa akin na may tingin na punong galit at pagmamakawa. Ana, pakiusap, huwag. Bigyan mo akong 1 minuto. Kausapin natin ito.
Ngunit malamig ko lamang iniling ang aking ulo, ang pinto sa aking puso ay nagsara ng tuluyan. Sa uli, sa harap NG aking determinasyon at profesionalismo NG seguridad, ang ina at anak ay pinaalis sa labas NG bakuran. Ang bunso at asawa nito, nakita ang nangyari, ay mabilis na nagimpa ng kanilang magagamit at sumunod. Ang mabibigat na iron gate ay bumagabog ng may pagnangalit na nagpaghiwalay ng dalawang mundo. Sa labas ang walang tigil na mga sumpa at sigaw ni Lola Natividad, ang pagkakatok ni Victor sa bakuran. Sa palihit ay nagsimulang maktipon ang mga kapitbahay, naktuturo at nakbubulong-bulongan. Sa loob ako, mag-isa sa malaking malamig na mansyon. Hindi ko naramdaman ang tagumpay paghihinagpis at kawalan lamang. Lumapit ako sa bintana at bahagyang itinungo ang kurtina. Sa dilaw na liwanag ng ilaw sa daan, nakita ko si Victor na sinusubukang dalhin ang kanyang ina, ngunit ayaw nitong umalis. Umupo lang siya sa sahig at umiyak. Anong kahabag-habag na pananaw? Ibinaba ko ang kurtina at lumayo. Sa gabing iyon, hindi ako natulog. Nakaupo ako ng mag-isa sa kadiliman. Sa pisngi ko ay nasusunog pa rin ang bakas ng kamay ni Victor. Ang telepono sa mesa ay walang tigil na nagliliwanag mula sa mga mensahe at tawag. Dosenang masumpa mula kay Lola Natividad, ang pinakamarumi at pinakamakalasong masalita na maari mong isipin. Dosenang mensahe mula kay Victor. Minsan mga banta, pagsisisihan mo ito. Minsan pagmamakaawa. Mahal, nagkamali ako. Papasukin mo ako sa bahay. Hindi ako nagbabasa at hindi sumasagot. Tinitignan ko lang ang ito. Ang pader ng aking katahimikan ay itinatayo na. Alam ko na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula pa lamang ng walang awang digmaan. At sa digmaang ito, hindi na ako muli pang mag-atras. Kinabukasan, nagising ako na may matinding sakit na ulo at mabigat na puso. Halos hindi ako nakatulog sa buong gabi. Alam ko na pagkatapos ng gabing iyon na punong kahihiyan na ginugol sa labas, ang ina at anak ay hindi papayag. At gayang inaasahan ko, ang kanilang atake ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inakala. Ito ay hindi na mga sumpa sa telepono, kundi isang direktang atake na naglayong tamain kung saan, sa kanilang palagay, ako ay pinakamahina ang aking karera at reputasyon. Bandang alas 9 ng umaga, nang dumating na ako sa opisina at naghahanda para sa isang mahalagang pulong kasama ang mga kasosyo, nagmadaling pumasok sa aking opisina ang aking sekretarya na mumutla. Ginang Reyes, nandiyan. Lumabas kayo, tingnan ninyo. Nakunutan ko ang kilay. May masamang pakiramdam, nagmadali akong pumunta sa lobby. Isang mapagulo at magulo na eksenang nagpakita. Si Lola Natividad, ang aking biyenan, ay nakaupo sa sahig sa gitnang festibule. Ang buhok ay gusot-gusot, ang damit ay kulubot. Umiyak siya, humahampas na mga kamay sa nagniningning na marmol na sahig at nagdaing ng malakas. Mga magandang tao, tingnan ninyo. Ang manugang ko, ang malaking direktor, mayaman, ngunit gaano siya kawalang utang na loob. Pinalayas niya ang matandang inangang asawa sa kalagitnaan ng gabi sa ilalim ng ulan. Anong kasalanan ko? 2 salita lang sinabi ko sa kanya. Hindi na niya ako pinagpapahalagan. Tinawagan ang guwardiya para palabasin ako. Kailangan ba ang isang manugang na gawin ito sa biyenan? Sa tabi niya ay nakatayo si Victor na may mukha na punong kalungkutan. Siya ay nasa pareho pa ring gusot na damit ng kahapon na may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hindi siya nagsasalita. Paminsan-minsan ay tinutulong ang ina at lumiliko para lihim na mapunasan ang luha. Perpektong itinatanghal nila ang dula ang marangal na ina at ang mapagmahal na anak, sinaktang ng masamang manugang. Marami sa aking mga empleyado at mga kliyente mula sa ibang kumpanya sa gusali ang nakakatipon, nagtuturo at nagbubulong-bulongan. Ang ilan ay inilabas ang kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng video. Ang Direktor Reyes mukhang elegante, ngunit ganito pala siya sa biyenan. Ang hitsura ay mapanlinlang, mayaman ngunit walang konsyensya, kawawa namang matanda. Gaano naman siya nadamay kung nagpasya siya rito?
Ang mabulong at nakokondenahin at nakikiramay na mga sulyap ay nagsimulang pumunta sa aking direksyon. Naintindihan ko ang kanilang layunin. Gusto nilang sirain ang aking imahe, gamitin ang opinyong pampubliko para sirain ang aking reputasyon at wasakin ang karera. Nais nilang gawing ang biktima ay naging kriminal sa paningin ng mga tao. Ang galit ay kumukulo sa dibdib ko, ngunit huminga ako ng malalim at iniutos sa sarili kong manatiling kalmado. Kung magsisimula akong sigawan at makipagtalo sa kanila ngayon, lalamang pa ako sa sitwasyon at mahuhulog sa kanilang patibong. Nagpagod akong senyales sa pinunong seguridad ng gusali, humingi sa kanya na panatilihing mayos ang kaayusan, ngunit huwag hawakan ang ina at anak. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumapit sa karamihan. Ang aking pagpasok ay nagpatahimik sa lahat sa isang sandali. Nakita niya ako, si Lola Natividad ay sumigaw ng mas malakas. Naririto na siya, ang manugang at halimaw. Paano ka pa naglakas loob na harapin ako? Mayroon ka bang kahit kaunting pagkatao? Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko ang mataong nag-usyoso at nagsalita ng mababa, ngunit malinaw at may kapangyarihan upang marinig ng lahat. Mga ginu at ginang, ako si Ana Reyes, pangkalahatang direktor ng kumpanya sa ika-10 palapag. Labis akong humihingi ng paumanhin na ang aking masuliranin sa pamilya ay nagdulot ng abala sa inyong lahat. Ang inyong naririnig mula sa aking biyenan ay ang kanyang bersyon ng makapangyayari. Kung ano ang totoo. Sa palagay ko, ang batas at ang konsyensya ng bawat isa ay magpapasya ng makatarungan. Uminto ako, sandali at nagipatuloy na nagipapanatili enige kahanga-hanggang kaumado. Gayunpaman, ito ay isang opisina, isang lugar para sa trabaho at hindi ko maaring payagan na ang mga personal na bagay ay makaapekto sa profesional na kapaligiran. Seguridad malakas kong tinawag. Pakipalabas ang dalawang mamamayan mula sa lobby. Kung tatanggihan nilang makipagtulungan, tawagan ang pulisya dahil sa pagkakagulo sa pampublikong lugar. Sinabi ito, hindi ko na sila muli pinansin at pumunta sa elevator sa ilalim ng managuguluhang tingin ng karamihan. Sa aking likuran ay narinig ko ang nakpapatuloy na mga sigaw at mga sumpa ni Lola Natividad, ang desperadong mga sigaw ni Victor na tumatawag sa aking pangalan, ngunit hindi ako lumingon. Alam ko na ang aking ginawa ay itinuturing na marami na malupit at walang puso, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Ang digmaang ito ay hindi na isang bagay sa pamilya. Ito ay naging isang digmaan para sa karangalan. At upang maprotektahan ang aking karangalan, minsan kailangan mong maging mas matatag at walang awa kaysa sa iyong kalaban. Pagkatapos ng hindi matagumpay na pagtatangkang mag-ingay sa aking opisina, ang ina at anak tila naintindihan na ang direktang engkwentro sa akin ngayon ay hindi matalino. Pansamantalang tumahimik sila, tumigil ang mga tawag at mensahe na may banta, tumigil ang mga pampublikong histerya. Ang katahimikang ito ay nagbigay sa akin ng kaunting pahinga, ngunit naging alerto na ako. Alam ko na ito ay isang katahimikan bago ang bagong bagyo. Naghahanda sila ang bagong plano, isang atake mula sa hindi inaasahang panik. At ang atake ay dumating, ngunit hindi sa anyong away o panlalait, kundi sa damit ng isang tagapamagitan ng kapayapaan. At para sa papel na ito, walang mas naangkop kaysa kay Marivich, ang aking mapagkunwaring hipak. 2 araw pagkatapos ng insidente sa opisina, tumawag sa akin si Marivich. Ang kanyang boses sa kabilang dulo ay mukhang nakasala at nababahala. Ate Ana, si Marivich ito, abala ka ba? Maari ka bang makipagtulungan sa akin ng sandali? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Pakiusap ko sa iyo. Ang kanyang maimplasweng tono ay nakpukaw ang aking pag-usisa, ngunit sapat na ako para maunawaan na ang libreng keso ay nasa mousetrap lamang, mayroong nakatago sa likuran nito. Gayunpaman, nagpasya akong makipakita. Gusto kong makita ang bagong laro na kanilang sinimulan. Nakasundo kaming makita sa isang tahimik na kape malapit sa aking opisina. Dumating si Marivich sa tamang oras. Nagmumukhang pagod siya, namamaga ang mga mata, parang maraming oras na iniyak.
Simpleng damit ang suot niya, halos hindi kamukhang kanyang karaniwang branded na marangyang estilo. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at yumuko. Kumusta, Ana? Paumanhin mo sa pag-abala ko. Hindi ako nagsalita, nang isang kilos lang ay inudukan ko siya na umupo. Huwag mo akong abalahin sa paghihintay na iyong matanong. Marifik ay nagsimulang mag-sniffle, kinukuha ang mga tissue. Ate Ana, alam ko hindi ka maniniwala sa akin ngayon, ngunit hindi talaga ako maalam kung ano ang gagawin ko. Napakatense ng kapaligiran sa amin sa bahay nitong mga nakaraang araw. Yung nanay. Alam ko mali siya. Alam kong masyadong marahas siya sa iyo. At si Vic din. Nagdaing siya kung gaano kahirap at masakit ang magiging sa pagitan ng dalawang apoy. Sinabi na palagi siyang nagpapasalamat sa akin, palagi niyang itinuturing akong tunay na kapatid. Ibinuhay niya ang imahe na sarili bilang isang inosenteng biktimang nasangkot sa alitan ng mga matatanda. Naparito ako ngayon. Itinangkilik niya ang maluha sa akin para humingi ng tawad sa ngalan ni Nanay at ni Vic. Alam ko, si Nanay ay masiglahin, ngunit hindi siya masamang tao sa puso. Mahal lang niya si Vic ng husto. Maari ka ba? Maari ka bang patawarin sila at tanggapin silang muli? Nang wala ka, malamig at walang buhay ang bahay. Lagi na lang tinatanong ng aming anak kung nasaan ang Tito Vic at si Lola. Ginamit niya pati ang kanyang anak bilang isang kasangkapan para pukawin ang habag. Perpektong pagganap ngang artista. Kung ako pa rin ang persona ko noong isang linggo, marahil ay naantik na ako, ngunit ngayon ako ay tumatawa lamang. Humigop akong kape at tahimik na sumagot. Salamat sa pagmamalasakit, ngunit ang aking relasyon kay Victor ay hindi na mapananatili. Nagpasya akong magiwalay. Nang marinig ang salitang magiwalay, ang mukha ni Marifik ay nabaluktot ngang gulat sa isang sandali, ngunit mabilis niya itong itinaas. Ate, huwag kang magmadali, kayo ay mag-asawa, napakaraming taon kayong magkasama, ang anumang problema ay maaring malutas. Si Vic, labis ka niyang mahal. Sa nakaraang ilang araw hindi siya kumakain, hindi natutulog, nakaupo lang siya sa baitang at tinatawag ang iyong pangalan. Nagpatuloy siya sa paghabing kanyang sentimental na kwento, ngunit wala na akong pasensya para marinig ito. Kung para doon ka lamang na parito, sa palagay ko tapos na tayo, marami akong gagawin. Tumadyo ako para umalis. Hinte, Ate Ana. Hinawakan ako ni Marifik sa kamay. Mayroon pa akong gustong itanong. Lumingon siya sa paligid at binaba ang boses sa bulong. Ikaw, plano mo bang ibenta ang mansyon? Narito na, sa wakas ay lumabas ang tunay na layunin ng kanyang pagbisita. Umupo muli ako, nagtapalang ang aking braso sa dibdib at tumingin sa kanya ng tuwid. Bakit mo itinatanong? Tinatanong ko lang. Malinaw na nahiya si Marifik. Inisip ko, dahil maghihiwalay kayo, baka malungkot ka mag-isa sa ganong malaking bahay. Baka ibenta mo na ito at sa parang iyon, bumili ka ng mas maliit na tsondo para sa iyo at isiksik ang natira sa negosyo. Mayroon akong kakilalang ahenteng real estate, makakatulong siya na ibenta sa napakagandang presyo. Bukod pa rito nagpigil siya at sa kanyang mamata ay may nakita akong hindi mapagsupil na masakim na kislap. Kung may sagawa ang pagbebenta, hindi mo ba maaring ipautang sa amin ni Ronnie ang kaunting pera para sa pagpapaunlad ng negosyo? Sa huling pagkakataon habang buhay kaming magpapasalamat sa iyo. Tumingin ako sa kanya ng tahimik. Ang sulok lamang na aking mga labi ang kumiling sa malamig na ngisi. Ngayon ang lahat ay naging malinaw. Hindi lamang nila gusto ang pagbabalik ko at ang pagiging sunod-sunurang manugang na ATM, mayroon silang bagong plano. Kung hindi mapaktibay ang mansyon, kailangan mang makuha ang malaking halaga mula sa pagbebenta nito. At si Marifik na may papel na isang kahabag-habag na tagapamagitan ay isang na ipinadala para sa reconnaissance at para sa unang agbang sa laro. Salamat sa payo, sabi ko sa pantay na boses, pag-isipan ko ito. Sinabi ito, tumayo ako at determinadong umalis. Iniwan si Marifik na nakaupo sa kape na may ekspresyon ng pag-asa at pagkalito sa kanyang mukha.
Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng aking ngiti. Hindi niya alam na siya lamang ang humakbang sa isang bagong patibong, at sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging pasibo. Pagkatapos ng pagkikita kay Marivich, medyo tiwala na ako na hindi nila iwan ang aking pag-ari. Nabigo ang palabas ng pagkakasundo. Naintindihan nila na ang mamatamis na salita ay hindi na mapipigilan ako. At gaya nga inaasahan ko, mabilis nilang ginamit ang kanilang huling baraha, ang pinakamaruming at pinakapalasak, ang pagpapanggap ng sakit. 2 araw pagkatapos, sa gabing huli, nang matapos ko lamang ang isang nakakapagod na araw ng trabaho, tumunog ang aking telepono. Ang numero ni Victor. Nibloko na siya, ngunit tila tumatawag siya mula sa iba. Nag-alinlangan, sumagot ako. Sa kabilang dulo ng linya ay hindi ang boses ni Victor, kundi ang hysterikal na pag-iyak ni Marivich. Ate Ana, agahan kang pumunta sa ospital. Si nanay ay malapit nang mamatay. Anong nangyari? Tanong ko. Kahit wala akong ni isang gramong paniniwala sa kanya, isang malabong alalahanin ay lumukso pa rin sa aking kaluluwa. Si nanay ay nagkaroon ng atake sa puso, sinabing doktor, dahil sa malaking pagkabagabag at pag-aalala kina Vic at ikaw nitong nakaraang mga araw. Si Vic ay nag-admit na ngayon sa kanya. Ate Ana, pumunta ka ng mabilis. Sinabi ngang doktor na gusto ni nanay na makita ka. Sa huling pagkakataon, umiyak si Marivich at nagsalita ng magulo. Napakatrahedya, parang si Lola Natividad ay nasa wastong kamatayan na at gusto niyang makita ako para sa huling pagkakataon. Gaano katunton ang drama, ngunit alam ko kung hindi ako pumunta, magkakaroon silang dahilan para ikalat sa buong mundo na ako ay isang walang puso na manugang na hindi man lang pumunta sa isang nangangamatay na biyenan. Sinubukan nilang ikulong ako sa moral at awa. Sige, pupunta na ako, maikting kong sumagot at ibinaba ang telepono. Siyempre, hindi ako pumunta ng mag-isa. Tinawagan ko ang aking abogado, maikling isinalaysay ang sitwasyon. Samahan mo ako at ihanda ang diktapon. Dumating kami sa ospital. Si Victor ay naghihintay na sa labas ng emergency room. Nagmumukhang pagod siya. Mamumula ang mga mata, perpektong naglalaro ng papel ng isang nag-aalalahanin na anak. Nang makita niya ako, nagmadali siya at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang boses ay punong pagkondena at sakit. Ana, naparito ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa nanay. Masaya ka na ba ngayon? Kung may mangyayari sa kanya, magiging maayos ang iyong buhay. Sinubukan niyang itapon ang buong kasalanan sa akin. Hindi ako sumasagot. Malamig na lamang na inalis ang kanyang nakamay. Kamusta si nanay? Ang madoktor ay nasa reanimation. Kritikal ang kalagayan. Muling nagsimulang tumangis siya. Nakaupo kami sa bangko sa hallway. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang isang doktor mula sa reanimation. Tinanggal ang kanyang mask. Ang kanyang mukha ay tense. Sino ang makamag-anak ng pasyenteng si Lola Natividad Reyes? Kami, tumayo si Victor. Kamusta ang aking nanay? Ang pasyente ay pansamantalang nalabas sa kritikal na kalagayan, ngunit dahil sa matinding pagkabagabag at kasaysayan ng mga problema sa puso, ang kanyang kalagayan ay nananatiling napakahina. Ililikas namin siya sa intensive care ward para sa karagdagang pagmamasid. Kailangang handa ang pamilya para sa lahat, sinabi ng doktor at mabilis na umalis. Tumingin ako sa aking abogado, bahagya siyang tumango. Lahat ay sumusunod sa plano. Inilabas si Lola Natividad sa isang stretcher. Puti ang mukha, sarado ang mga mata, punong wires at IV drip. Nagmumukhang siya ay talagang isang totoong pasyente. Si Victor at Marivich, na may malakas na pagiyak, nagmadali sa likuran ng stretcher. Sumunod kami kasama ang abogado sa ilang distansya. Dinala kami sa isang hiwalay, medyo komportableng silid. Nang matapos ng nurse ang manipulasyon at ang silid ay natitira na kaming lahat, si Lola Natividad ay wala pa ring malay. Lumingon si Victor sa akin.
Ang kanyang boses ay lumambot na lumipat sa mapagmakaawang tono. Ana, nakikita mo ang lahat. Nasa ganyang kalagayan si nanay dahil sa aming kaligayahan bilang mag-asawa. Nakikiusap ako sa iyo, bawin mo ang petisyon sa diborsyo, patawarin si nanay. Lumapit ka sa kanya, sabihin mo ang isang pangungusap lang. Sabihin mong hindi mo ako iwan, hindi mo iwan ang ating pamilya. Baka, kapag narinig niya ito, magkamalay siya. Nakikiusap ako sa iyo. Sinubukan niyang gamitin ang kalagayan ng kanyang ina para pilitin akong bumalik. Perpektong drama, ngunit nakamali sila. Hindi na ako ang dati ko si Ana, hindi ako sumagot. Maingat na lumapit sa basket ng mga prutas na dala ko. Sa basket ay maayos na nakalagay ang masariwang mansanas. Kinuha ko ang isa at dahan-dahang sinimulan itong balatan. Ang nanay ay nasa napakababa na kalagayan. Tiyak na hindi siya makakain ng kahit ano, sabi ko. Ang aking boses ay kakatwa ang katahimikan. Babalatan ko ang mansanas, itatabi ko dito. Kapag nagising siya, baka ang amoy ng mansanas ay kaunting ipagpalakas sa kanya. Inilagay ko ang plato na may maingat na hiwang mansanas sa tray malapit sa kama. Ang aking hakbang ay nagpagulo sa parehong si Victor at Marific. Hindi nila naiintindihan kung ano ang aking ginagawa. Hindi nila alam na sa isa sa mga mansanang iyon ay isang maliit na diktapon na maingat na nakatago. Sa palagay ko mas makabubuting umalis na ako. Sabi ko, ang aking presensya ay maaring magpagulo lamang kay nanay. Kung may mangyari, tawagan ang aking abogado. Sinabi ito, lumabas ako kasama ang abogado, iniwan ang pamilya na nagpapatuloy ng kanilang drama at hindi nila nalalaman na naging magapangunahing artista sila sa ibang drama kung saan ang bawat salita nila, ang bawat pakana ay malinaw na may tala na ngayon. Mga mahal na kaibigan, kapag ang kasakiman ay bumabalag sa paningin ng mga tao, handa silang gumawang kahit ano, pati na ang gamitin ang kalusugan ng mga mahal sa buhay. Ngunit maari bang manlinlang ang kasinungalingan ng walang hanggan? Ano ang magiging presyo kapag lumabas ang katotohanan? Bumalik ako sa bahay, ngunit nananatili ang aking maisip sa ospital. Hindi ako nag-alala sa kalusugan ni Lola Natividad. Tiwala ako na ito ay isang palabas. Nag-alala ako sa aking plano. Magiging ganoong kabobo ba sila para ibulgar ang kanilang sariling pakana? Iniwan ng aking abogado ang isang tao sa ospital para bantayan ang sitwasyon at sa tamang sandali ay kunin ang diktapon. Kailangan ko lang maghintay. Ang paghihintay ay tumagal ng isang araw. Sa buong panahong iyon, patuloy na tumatawag at nagmensahe si Victor. Minsan ay nagulat na lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Minsan ay nagbibintang sa akin ng kawalang puso. Minsan ay nakikiusap sa akin na pumunta at paalam sa kanyang ina. Hindi ako sumagot sa kahit isang mensahe. Kahit isang tawag. Alam ko, habang mas nag-aalala siya, mas mabilis silang magkakamali. Sa wakas, kinabukasan pagkatapos ng tanghalian tumawag ang abogado. Ekaterina Serievna, sabi ko at tinanggal ang Ruso na panggalan, binalitan itong Filipino na bersyon. Hinang Reyes, mayroon na kaming resulta. Pumunta kayo kaagad sa aking opisina. Kumabog ang aking puso. Nagmadali ako sa opisina na abogado, naghihintay na siya. Sa kanyang mukha ay sabay na nag-aalab at seryosong ekspresyon. Wala siyang sinabi kahit isang salita, ipinasok lamang ang flash drive sa computer at pinagana ang audio file. Isang katahimikan ang bumaba sa silid, niyurakan ng pamilyar at kasuklam-suklam na mga boses mula sa speaker. Nagsimula ang talaan sa mahina na buntong hinigang si Lola Natividad. Ay, masakit ang ulo, sumasakit ang likod. Tunay na pahirap ang mahiga ng walang galaw. Nay, tiisin mo pa sandali, narinig ang boses ni Victor. Umalis na iyon, marahil natakot. Tumawak na ako muli sa kanya. Tinutugon kong husto, malapit na siyang maparito. Kapag dumating siya, dapat kayong lahat ay kumikilos ng maayos, sinabi ni Lola Natividad. Ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi maangas at makapangyarihan. Lalo na ikaw, Marific, umiyak ka, mag-iyak, gumugulong ka sa paanan niya.
Sabihin mong ang nanay ay malapit ng mamatay at nang aasam lamang sa pagpapatawad ng manugang, kailangan niyang maramdaman ang pagkakasala, responsibilidad. Pagkatapos ay narinig ang nag-alalahanin na boses ni Marivich. Ngunit, nanay, ang pananatili rito sa ospital ay napakamahal. Saan namin kukuhanin ang pera? Ano kang nag-aalala? Sumigaw si Lola Natividad. Gastusin ang isa. Pagkatapos, ay kukuhain natin sa kanya ang 10 beses na higit. Maging payapa ka. Pinag-isipan ko ang lahat. Sa pagkataong ito, hindi lang siya babalik, kundi magbibigay pa ngang malaking halaga bilang kabayaran sa moral na pinsala. Sasabihin ko na nagkaroon akong nervous breakdown, kailangan kong pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Kukuhanin natin sa kanya ng kahit 10 hanggang 15 milyong piso. 10 hanggang 15 milyong piso. Humina ang aking manatuhod. Ang kanilang kasakiman ay talagang walang hangganan. Hindi lamang nila gusto na bumalik ako at maging isang sunod-sunurang manugang, isang ATM. Nais nilang gawing isang gatas baka ako at bigayin hanggang sa huling patak. Paano kung hindi magbigay? Tanong ni Victor. Hindi magbigay, huminging ang tawang si Lola Natividad. Ang tawang iyon ay kasuklam-suklam, hindi magbigay, mayroon tayong iba pang paraan. Magsasampa tayo ngang kasolaban sa kanya para sa tiyankuk na pagtrato sa biyenan, pagdadala sa kanya ngang ospital, pakikipag-ugnayan sa mga mamahayag, maglalagablab ngang iskandalo sa social media. Si Ana ay isang pampublikong tao, higit sa lahat ay natatakot siya sa kanyang reputasyon. Kaya siya mismo ang magdadala ng pera para patahimikin tayo. Naintindihan mo, anak? Natapos ang talaan, ngunit sa aking ulo ay nakahari ang bagyo. Ang buong plano nila mula sa pagpapanggap ng sakit at palabas hanggang sa pagpipilit at blackmail ay nabunyag sa lahat ng kasuklam-suklam na katotohanan. Wala silang kaunting pag-iingat kahit kaunting pagkatao. Mga taong ganap na walang konsyensya, ganap na walang pagpapahalaga sa kapwa. Ginang Reyes, nagsalita ang aking abogado ng may kumpiyansa. Sa talaang ito, mayroon tayong lahat ng ebidensya para magsampa laban sa kanila sa korte para sa panlilibak at pagtatangkang panloloko. Tumango ako, ngunit sa aking kaluluwa ay iba ang pakiramdam. Hindi ko lang gustong manalo sa korte. Gusto ko nilang bayaran ang mas mataas na presyo. Gusto ko nilang maranasan sa kanilang sarili kung ano ang ibig sabihin ng makulong sa sulok, kung ano ang kahulugan ng desperasyon nang ang lahat ng iyong pakana ay nabunyak na. Gusto ko na ang katapusan na, palabas na ito ay maging kapitapitagan at hindi malilimutan. Tumingin ako sa abogado, sa aking mga mata ay kumislap ang malamig na determinasyon. Abogado de la Cruz, mayroon akong ibang plano. Mga mahal na kaibigan, nakikita ang ganitong masamang loob na mga pakana at walang hanggang kasakiman, sinuman sa atin ay mararamdaman ang galit. Ngunit ang buhay minsan ay nangangailangan hindi lamang ng kaparusahan sa pamamagitan ng batas, kundi ganitong mga aral na pipilitin sa mga salarin na aminin ang kanilang pagkatalo. Gaano karaming katakutan ang maaring maging paghihiganti ng isang babae na naitulak sa limitasyon. Sa hawak na ang trumpeta, hindi ko inagahan ang paglalantad nito. Alam ko na para sa magandang katapusan ng dula, kailangan ng malaking entablado at maraming manunod. Nagpasya akong hindi na magdepensa. Aatakehin ko. Ngunit sa paraan na hindi nila maisip, nagpadala akong ng mensahe kay Victor Maikli, ngunit may bigat. Natanto ko ang aking pagkakamali. Pupunta ako sa ospital. Gagawin ko ang lahat ng gusto ni nanay, basta maging malusog siya. Nang matanggap ni Victor ang aking mensahe, nasa ikapitong langit siya sa kasiyahan, agad siyang tumawag. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at tagumpay. Alam ko na ang aking asawa ay mabuting tao. Pumunta ka na ng mabilis, labis na inabangan ni nanay. Pupunta ako, sumagot ako, ngunit hindi mag-isa. Iimbitahan ko ang lahat ng mga tiyo at tita natin mula sa makabilang panig para maging masaksi sa aking pahingi ng tawad. Gusto ko makitang lahat ang
aking tapat na pagsisisi. Nahanda na rin ako ng pera para sa pagpapagamot at pagbabago ni nanay. Dadalhin ko sa akin. Ang aking panukala ay nagulat kay Victor, ngunit ito ay masyadong lohikal at kanais-nais para sa kanya. Kung mayroong saksi ng mga kamag-anak, hindi na ako makakaatras. Kung magdadala ako ng pera, ang kanilang layunin ay mabilis na makakamit. Wala siyang kahit kaunting duda, agad siyang sumang-ayon. O napakamaingat mo, napakaganda, imbitahan mo ang lahat, iulat ko na agad kay nanay. Kaya naman, sa kwarto mismo ni Lola Natividad sa ospital ay isang mabilis na pagtitipon, NG, pamilya, ang Nayayos. Humingi ako sa aking mga kamag-anak na imbitahan ang pinakamarangal at may autoridad na mga miyembro ng parehong pamilya. Humingi rin akong isang kaibigan, isang mamamahayag na dumalo bilang isang kakilala para i-record ang lahat ng nangyayari. Sa araw na iyon, ang tahimik na kwarto sa ospital ay naging maingay at masikip na lugar. Ang nga tiyo at tita mula sa makabilang panik ay puno nga silit. Lahat ay may seryosong mukha. Ang pamilya ni Victor ay hindi makapagpigil ng kanilang tagumpay. Si Lola Natividad ay nakahiga pa rin sa kama, ngunit inayusan ni Marific ng kaunti. Nagmumukhang mahina siya, ngunit hindi walang buhay. Si Victor ay nakatayo sa tabi, naglalarong papel ng isang anak at asawang nabuhusan ng lahat ng pag-aalala. Nang pumasok ako, lahat nagtingin ay nakatuon sa akin. Payak ang aking damit, mahinang makeup para magmukhang pagod. Sa aking makamay ay isang briefcase. Lumakat ako sa gitnang nakasilit at yumuko sa lahat na kunaroroon. Maginuat ginang na Mateo at tita, nanay, Victor, nagsimula ako. Ang aking boses ay nanginginig, may luha sa mga mata. Inimbitahan ko kayong lahat. Una, para bisitahin si nanay at ikalawa, para maibigay ang aking pinakatapat na pahingingang tawad. Lumingon ako sa kama kung saan nakahiga si Lola Natividad. Sa kanyang nga mata ay may nakikitang pag-aasam. Dahan-dahan akong lumuhod. Nanay, nagkamali ako ang walang utang na loob, ito ang walang ingratitude na naging sanhi ng inyong pagkabalisa at pagkakasakit. Pakiusap ninyong patawarin ako, perpekto ang aking palabas. Sa silid ay naksimulang mangusap na bulong, ang ilan ay nawa, ang iba ay nakondena sa akin. Naramdaman ng Lola Natividad ang kanyang kapangyarihan, iniunat ang kanyang kamay at sa mahina na boses ay nagsabi, "Tumayo ka, anak, tumayo ka. Hindi kita sinisisi. Ang mahalaga ay natanto mo ang iyong pagkakamali." Tumayo ako, pinunasan ang luha at binuksan ang briefcase. Sa loob, mayos na nakahanay ang mga bundle ng pera. Ito ay 2 milyong piso na aking inihanda para sa pagpapagamot at pagbabago ni nanay. Alam ko na ang ito ay hindi makakapagbabago ng aking kasalanan, ngunit ito ay lahat ng kaya kong ibigay mula sa aking puso. Sa pagtingin sa pera, ang mamata nina Lola Natividad at Victor ay nagnieba, naniniwala silang ganap na ako ay nasira na. Patawarin mo na siya, Natividad, sinabi ngang matandang tiyo ni Victor, ang pinaka-iginagalang na tao sa kanilang angkan. Anong nagdaan ay nagdaan na, ang kapayapaan sa pamilya ang mahalaga. Oh, tapos na ang nakaraan. Ang kapayapaan ay higit sa lahat. Nararamdaman ang pangkalahatang suporta, sinimulan ni Lola Natividad ang panghuling yugto ng kanyang palabas. Dahan-dahang umupo siya, kinuha ang aking kamay. Ang kanyang nga mata ay napunong luha. "Anak, hindi ko kailangan ang iyong pera. Kailangan kong isang pangako mo lamang. Pangakuan mo ako na mula ngayon ay hindi ka na sumasalungat sa akin. Magiging mabait at magalang kang manugang na mabubuhay kayo ni Vic ng masaya at hindi na kailanman magsasalitang diborsyo. Nangangako ka ba?" Nais niyang iugnay sa akin ang pangako sa harap ng lahat ng mga kamag-anak. Tumingin ako sa kanya ng tuwid. Biglang lumitaw sa aking mga labi ang malamig na ngiti. Paumanhin, "Nanay, ngunit hindi ko magagawa iyang pangako." Isang katamang-katamang katahimikan ang bumaba sa silid. Nagpatuloy si Lola Natividad,
nachichilian, dahiw. Ang pangako ay ibinibigay lamang sa mga mapagkakatiwalaan at para sa mga sinungaling at intrigero na nakakasalalaban sa iba, mayroon lamang batas. Sinabi ito, lumingon ako mula sa kanya at tumingin sa malaking telebisyon na nakasabit sa dingding. Mula sa aking bulsa ay inilabas ko ang remote control. Mga mahal na tiyo at tita, bago ako gumawa ng pangwakas na desisyon, nais kong panorin ninyo ang isang maikling pelikula. Ang dula, sigurado akong magiging napaka-interesante. Pinindot ko ang pindutan, nagilaw ang screen ng telebisyon at mula sa mga speaker ay lumabas ang pamilyar na mga boses ni na Lola Natividad, Victor at Marific. Malinaw, salita sa salita, inilalantad ang buong pakana nila kasama ang pagpapanggap ng sakit at pangingikil. Ang aking palabas ay natapos na. Ang kanilang palabas ay nagsisimula pa lamang. Nang mula sa mga speaker ng telebisyon ay dumaan ang pinakamasamang loop at pinakamasamang nga salitang ang pamilya ni Victor, ang silit ay natulala. Ang hangin ay naging makapal kaya tila maari mong marinig ang pakakahum ng isang langaw. Ang mga tiyo at tita na ilang minuto lang ang nakaraan ay nagtuturo sa akin, ay walang galaw na nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkabigla hanggang pagkagulat at pagkatapos ay galit. Gastusin ang isa, pagkatapos ay kukuhanin natin sa kanya ang 10 beses na higit. Kukuhanin natin sa kanya ng kahit 10 hanggang 15 milyong piso. Hindi magbigay, magsampa tayong kaso, pakikipag-ugnayan sa mga mamahayag. Ang bawat salita ay isang martilyo na tumatama sa maskara na kabanalan na maingat na itinayo ng pamilyang ito. Ngunit pinakanalaman mismo sila. Si Lola Natividad, na naglalaro ng papel ng isang nangamatay na pasyente, ay biglang umupo ng tuwid sa kama. Ang kanyang mga mata ay lumabas ng bahagya nang makita ang nangyayari sa screen. Nakalimutan pa niya na siya ay totoong may sakit. Ang kanyang mukha ay naging puti tulad ng papel. Ang ngalabi ay gumagalaw, ngunit walang maring masabi. Nakatayo si Victor na parang tinatamaan ng kidlat. Nanginginig siya. Inilipat ang kanyang tingin mula sa screen patungo sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng katakutan at kawalan ng paniniwala. Hindi niya maaring intindihin kung paano ang pinakalihim na mga pag-usap, ang pinakapalihim na mga pakana ng kanilang pamilya ay nailagay sa harap ng publiko. Si Marivich ay matagal nang nakaupo sa sahig, takip ang muka ng mga kamay at umiyak. Si Ronnie ay nagtataka at naguluhang inilipat ang kanyang tingin mula sa ina patungo sa kapatid, pagkatapos ay sa akin, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nang matapos ang talaan, katahimikan pa rin ang nasa silid, ngunit ito ay isang kahindik-hindik na katahimikan bago ang bagyo. Unang sinira ang katahimikan ang matandang tiyo ni Victor, ang pinaka-iginagalang na tao sa kanilang angkan. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay nagkulay uba sa galit. Lumapit siya kay Lola Natividad at itinuro ang kanyang daliri sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkagalit. Natividad, mayroon ka bang kahit kaunting pagkatao? Ano ang iyong ginawa? Pinayagan mo ang buong aming angkan. Paano nag-asal si Ana sa iyo at nagpasya ka sa ganitong kasamaan? Mayroon ka bang kahit kaunti na konsyensya? Pagkatapos ay lumingon siya kay Victor. Ikaw ang kanyang asawa, ang panganay na anak sa pamilya. Sa halip na ipagtuwid siya, sumunod ka sa ina mo at nakibahagi sa mga maruming gawain. Ikaw, lalaki, pagkatapos ng buhawi ng mga pagkondena sa harap ng lahat ng mga kamag-anak, tila nawalan ng bait si Lola Natividad. Hindi na siya umiyak at nagpapanggap. Tumalon siya sa kama at sumigaw ngang isang sugatan na hayop na tumalon sa akin. Ikaw ang nagawa niyon, ikaw ang nagayos ng bitag para sa akin, papatayin kita ikaw. Ngunit hindi pa siya nakaabot sa akin, ang aking abogado at ilang batang kamag-anak mula sa aking panig ay humawak sa kanya. Sa sandaling iyon ay nagising si Victor, hindi siya tumalon sa akin. Lumuhod siya at gumugulong sa paanan ng matandang tiyo, umiyak at nakikiusap. Tiyo, sagipin ninyo kami.
Nagkamali ako, tanga ako, humingi kayo kay Ana para patawarin kami sa pagkakataong ito. Ayaw kong diborsyo. Sa harap ko ay nagaganap ang isang magulol, kahiya-hiya at nakakahiyang eksena. Ang mataong kaalit lang ay nagtagumpay, ngayon ay nagwawala ng histerya o gumugulong sa paanan ng iba. Walang sinabi ako, nakatayo lamang ako at maingat na nagmamasid, walang naramdaman na tagumpay, walang awa, pagod lamang at pagkamuhi, panahon na para tapusin ang palabas na ito. Nagpagod akong senyales sa aking abogado. Humagbang si Abogado de la Cruz at malakas na nagsalita, "Mga kagalang-galang na kababayan, pahintulutan ninyo akong magsalita ng ilang sandali. Sa mga ibinigay na ebidensya, ang aking kliyente na si Ginang Ana Reyes ay may lahat ng batayan para magsampa sa korte laban kina Ginang Natividad Reyes at Ginang Ronaldo Reyes sa ilalim ng mga probisyon ng panlalait, pangingsulto sa karangalan at dignidad, pati na ang pagtatangkang panloloko. Gayunpaman, bilang paggalang sa mga natitirang pagmamahal sa pamilya, nagpasya si Ginang Reyes na hindi dalhin ang usapin sa korte. Sa pagdinig nito, samgamuka ni na Victor at Lola Natividad ay kumislap ang pag-asa. Sa isang kondisyon lamang, nagpatuloy ang abogado, ang kanyang boses ay naging mas matigas. Si Ronaldo Reyes ay dapat kusang loob na pumirma sa kahilingan ng diborsyo na inihanda ni Ginang Reyes na may kondisyon na siya ay aalis ng walang anumang ari-arian. Gayon din, ang buong pamilya niya ay kailangang lumisan sa mansyon bilang numero 15 sa loob ng 24 na oras at hindi na kailanman abalahin pa si Ginang Reyes. Ito, inilagay niya sa mesa ang kahilingang pirmado ko na. Ang nag-isang paraan para mapanatili ninyo ang natitirang mukha, ang pagpili ay nasa inyo. Ang ultimatum ay inilabas na, malinaw, matigas at hindi maaring talakayin. Alinman ay mawalan silang lahat at humarap sa batas, o mawalan silang lahat, ngunit mananatiling malaya, alam ko kung alin ang kanilang pipiliin. Sa harap ng napakamalinaw na ultimatum, ang pamilya ni Victor ay walang natirang pagpipilian. Nakulong sa sulok sa banta ng kriminal na pag-usig at ang kasakiman ay sa wakas ay nagbigay daan sa takot. Ang matandang tiyo, nang marinig ang makondisyon ng abogado, ay walang pag-aalinlangang lumingon kay Victor at sumigaw, "Anong umupo ka pa? Pumirma ka na. Gusto mo bang mapreso ang buong pamilya?" Mabilis, dali-dali, sa ilalim ng presyon ng mga kamag-anak, sa ilalim na kokondena at galit na tingin, si Victor ay may nanginginig na kamay ay kinuha ang panulat. Hindi niya naglakas lobong tumingin sa akin, ibinaba lamang ang kanyang ulo at pirma sa kahilingan ng diborsyo. Baluktot, malabo ang pirma na naglagay ng tuldok sa aming 5 taon na kasal. Si Lola Natividad, pagkatapos ng histerya ay nakaupo na ngayon sa sahig at walang ingay na umiyak. Naintindihan niya na mula sa sandaling ito nawala niya ang lahat, ang mayamang manugang, ang marangyang mansyon at kahit ang minamahal na bunso na naghihintay na ngayon ang malabong kinabukasan. Nang gabing iyon sa aking mansyon ay naganap ang isang nagmamadaling paglilipat sa ilalim ng pangangasiwa ng aking abogado at ilang aking mga kamag-anak. Ang pamilya ni Victor ay nag-iimpak ng kanilang mga gamit sa katahimikan at kahiya-hiya. Ang branded na damit, ang mamahaling mabag na binili gamit ang aking pera, hindi ko pinahintulutang ibalik, pahintulot ko silang dalhin ang lahat ng ito kasama nila bilang huling ambag. Nang nakalagay na ang kanilang magagamit sa lumang sasakyan at handa na silang umalis, si Victor ay lumapit sa akin sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa harap ko na may ekspresyon ng huli at napabaya ang pagsisisi. "Ana, tunay akong humihingi ng tawad. Maari ba akong magtanong sa iyong isang bagay?" "Ano?" Tanong ko ng walang emosyon. "Paano? Paano mo nalaman ang lahat? Sino? Sino ang tumulong sa iyo?" Hindi pa rin niya mapaniwalaan na ang kanyang matimpi, palaging masunuring asawa ay kayang gumawa ng ganito. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa maraming araw, ngumiti ako. Isang ngiting punong kaginhawaan at katahimikan.
Walang tumulong sa akin. Tinulungan kita at ang iyong ina. Ang inyong walang botomong kasakiman ay nag-alis ng maskara ninyo sa inyong nga sarili. At tandaan mo ang isang bagay, Vic, hindi kailanman mo dapat malitin ang isang babae, lalo na kung tinapaktapakan mo ang kanyang dignidad. Sinabi ito, lumingon ako, pumasok sa bahay at may ingay na isinara ang pinto. Iniwan siya ng mag-isa kasama ang sagot na malamang ay hindi niya maunawaan hanggang sa huling araw niya sa mundo. Ang digmaan ay natapos na, ngunit alam ko na matagal pang maririnig ang alingaw-ngaw nito. Pagkatapos na lumisan ang pamilya ni Victor, ang malaking mansyon ay naging hindi pangkaraniwang tahimik. Sa simula, ang katahimikang ito ay nagdulot ng pakiramdam ng kawalan. Sa loob ng 5 taon, nasanay ako sa kanilang ingay, sa kanilang nga boses, tawa, pagtatalo. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pakiramdam ng kawalan ay pinalitan ng kaginhawaan kapayapaan na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon. Hindi na ako kailangang gumising ng maaga para maglutong almusal para sa malaking pamilya. Hindi na kailangan akong makinig sa mga mapaniyak at utos ng biyenan. Hindi na kailangan akong makita ang mapahamong, mapahingi na mukha ng hipag. At higit sa lahat, hindi na kailangan akong makita ang aking dalawang mukha at walang gulugod na asawa. Malaya na ako, malaya sa ganap na kahulugan ng salita. Ang unang ginawa ko nagupamuli akong cleaning company mula sa kanilang serbisyo ay napilitang tumanggi sa akin. Humingi ako sa kanila na gumawa ng pangkalahatang paglilinis ng buong bahay mula sa basement hanggang sa itaas. Nais kong burahin ang lahat ng gabakas, ang lahat ng negatibong enerhiya na iniwan ng pamilyang ito. Itinatapon ko ang lahat ng gagamit na ginamit nila, pinalitan ang lahat ng bedding at kurtina. Gusto ko muli itong gawin itong aking sarili malinis at maliwanag na espasyo. Pagkatapos ay nagkuha akong 1 linggong bakasyon. Pina-off ang aking telepono, hindi nakcheck ng email, nakalimot sa trabaho, natulog ako ng malalim na walang panaginip. Nag-alis ako sa palengke, nagluto nga aking mapaboritong pagkain, mahabang oras na nahiga sa bathtub, nagbasa ng malibro, nakinig ng musika muli akong natuto na mahalin at alagaan ang aking sarili, isang bagay na nakalimutan ko sa loob ng 5 matagal na taon. Ngunit alam ko na hindi ko maaring manatili ng walang hanggang sa katahimikang ito, mayroon akong kumpanya, karera. Sa araw ng aking pagbabalik sa opisina, tinanggap ako ng lahat ng empleyado sa palakpakan at nagtatakang matingin. Ang aking kwento ay kumalat sa lahat ng dako. Hindi na nila ako nakita bilang isang mahigpit at hindi malapit na boss. Nakita nila ang isang matibay na babaeng may determinasyon, isang halimbawa ang tibay. Tinipon ko ang pangkalahatang pulong. Wala akong nagsalita tungkol sa aking personal na buhay. Ibinunyag ko ang mabagong plano at diskarte sa pagpapaunlad ng network ng beauty salon. Nais kong makitang lahat, si Ana Reyes ay bumalik at naging mas malakas pa. Ang aking enerhiya at determinasyon ay nagbigayng bagong buhay sa kumpanya. Gayunpaman, isang problema ang naghihintay sa akin, ang pinsala na ginawa ni Victor. Bago siya umalis, bilang komersyal na direktor, nagpirma siyang ilang kontratong hindi kapaki-pakinabang para sa kumpanya. Pinili niya ang mga supplier mula sa makakilala ng kanyang pamilya, bumibili ng mababang kalidad ng mga produkto sa napalaking presyo. Kailangan kong maraming oras at pera para kanselahin ang mga kontratong ito at hanapin ang mga bagong mapagkakatiwalaang kasosyo. Ito ay isa pang mapait na aral tungkol sa hindi paghahalo ng personal na relasyon at trabaho. Habang abala ako sa pagbabago ng kumpanya, may nakarating sa akin na balita tungkol sa pamilya ni Victor. Tumawag ang isang kilala mula sa kanilang probinsya, panisa nilang probinsya, abana habahamalia aliaba, anian ako ahamani, abala ako sa pagbabago ng pagkatapos nilang maalis, hindi nila kayang manatili sa subdivision masyadong kahiyahiya, napilitan silang bumalik sa probinsya sa Batangas. Ngunit pati ang ancestral house na inilipat ni Lola Natividad kay Ronnie ay hindi naging tahimik na kanlungan para sa kanila.
Si Marific, nang hawak na niya ang ari-arian sa kanyang makamay, ay tumigil sa paglalarong papel masunuring manugang. Nagsimula siyang magutos, hayagan na binabalewala ang kanyang biyenan. Si Lola Natividad, sanay na lahat ay nagpapaamo sa kanya, ay nabubuhay na ngayon sa ilalim ng panunupil ng kanyang manugang. Ang inihasik ay inani, sa wakas ay naranasan niya sa kanyang sarili ang dati naming naranasan ko. Nakinig ako nito ng walang schadenfreude, may pakiramdam lamang ng mapait na kawatasan ng kapalaran. Ang gulong ng karma ay minsan ay umikot ng nakakamangha ng mabilis. Ngunit ito ay ang kanilang kwento, ayoko nang mag-isip pa doon. Ang aking buhay ay nandito, sa aking maplano at malawak na bukas na kinabukasan. Lumipas ang oras. 6 na buwang lumipas mula ng araw na iyon nang lumabas ako mula sa hukuman na may hawak na sertipiko ng diborsyo, nakaramdaman na magaan tulad ng ulap. 6 na buwan hindi isang masyadong mahabang panahon, ngunit para sa akin, ito ay sapat para ilubong ang nakaraang puno ngabo at palakasin ang bagong usbong isang bago, mas maliwanag na buhay. Ang aking buhay ay pumasok sa isang landas na hindi ko noon nangangarap, isang landas ng katahimikan, masaganang trabaho at kahulugan. Hindi na ako ang anak na nakakilala lamang sa 4 na pader ng kanyang bahay, na ang kagalakan at kalungkutan ay nakasalalay sa isang lalaki. Ngayon ako si Ana Reyes, isang malaya at nagsasariling babae, na nakakahanap ng kagalakan sa kanyang karera at sa mga halagang aking nililikha. Ang aking kumpanyang kosmetiko, pagkatapos ng shock na nagngangalang Victor, ay hindi lamang bumaksak kundi nakakuhang ikalawang hininga. Nagpasya akong ganap itong baguhin. Lumayo ako sa paggawa ng mass products at natuan sa lakas ng likas na yaman ng ating bansa. Ilang buwan ang ginugol ko sa pagbiyahe sa buong Pilipinas, sa Palawan, sa Cordillera, sa mga probinsya ng Bicol, nakikipagtrabaho sa mga lokal na komunidad para mahanap ang mga pinakabihirang halaman, ang malihim na resipi ang kagandahan ng ating malola. Kaya naman ipinanganak ang bagong linya, ang pag-alagang balat na pinangalan ng kayamanan ng inang bayan. Hindi ito simpleng produkto, ito ay isang buong kuwento. Kaluluwa na ibinuhos sa bawat garapon, na kolekta mula sa puso ang ating kalikasan. Ang kayamanan ng inang bayan ay nagdulot ng tunay na kaguluhan. Inibig na maagliante ang linya na ito hindi lamang para sa kahanga-hanggang epekto at pagiging natural, kundi para sa kwento sa likuran nito, isang kwento na pag-unlad, paggalang sa mga tradisyon. Masayang tinanggap ang produkto hindi lamang sa Pilipinas. Lumaganap ang kanyang katanyagan sa ibang bansa. Dumating ang maunang export order mula sa Singapore, South Korea at Japan. Pinatunayan ko sa buong mundo at higit sa lahat sa aking sarili na nang wala si Victor, hindi lamang hindi ako nabali, kundi nagtagumpay pa na itaas ang aking karera sa bagong antas. Ngunit ang tagumpay sa negosyo ay hindi ang tanging nagpapasaya sa akin. Natuklasan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat ng mga numero sa mga ulat sa pananalapi. Hindi na ako boss na nakaupo sa opisina at nag-aral ng mga graph ng kita. Nais kong gamitin ang aking kwento, ang aking mapagkakamali para sindihan ang apoy sa iba. Nagsimula akong regular na magsagawang libreng seminar, masterclass sa pagbubukas ng sariling negosyo na nagbibigay inspirasyon sa mga batang babay, mga kababayhang nangangarap, ngunit natatakot na gumawa ng unang hakbang. Nais ko nilang makita na ang isang babay ay maaring maging malaya, nagsasarili, matatak na nakatayo sa kanyang mapaa at tagumpay na makamit gamit ang kanyang talento at talino. Sa bawat pagkakataon na makakita akong naliliwanag ng mga mata ng batang babae sa mga seminar na ito, nararamdaman ko na ang aking buhay ay tunay na punong kahulugan. Isang malamig na hapon ng taglagas, habang naghahanda na akong umalis mula sa opisina, pumasok ang aking sekretarya. Ginang Reyes, may bisita kayo. Ngunit wala siyang appointment. Sino? Tanong ko, nagpapatuloy sa pagtitipon ng mga dokumento. Sinabi niyang kilala ninyo niya mula noon, si Marific. Ang pangalan ay nagpahinto sa akin, ang aking dating hipag.
6 na buwan na akong walang narinig mula sa kanya. Bakit siya naparito? Nagulat ako, ngunit tumango pa rin. Papasukin mo siya. Sa opisina ay pumasok ang isang payat na babae na may simpleng damit. Ang kanyang mukha ay mukhang pamilyar, ngunit kailangan kong ilang segundo para iugnay ang pagod na imahe na ito sa dating mapaghamong hipag. Ito ay tunay na si Marivic. Ngunit ang Marivic ngayon ay lubhang kakaiba sa dati. Labis siyang pumayat at namutla. Ang maayos na balat ay naging kulay abo mula sa kakulangan ng tulog at pagod. Ang mamata, dating mapaglaruan at palalo, ay lubok na ngayon. Madilim na bilog ang nasa ilalim nito. Wala na ang kahit anong bakas ng dating karangyaan. Ate Ana, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi ang dating malakas at mapagkunwari, kundi nanginginig at nakikiusap. Naparito ka ba para sa isang bagay? Tanong ko. Ang aking tono ay hindi malamig, hindi rin magili, simpleng distansya lamang. Itinuro ko sa kanya ang isang upuan, ngunit hindi naglakas loob si Marivic na umupo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng aking mesa, pipit-pipit sa gilid ng kanyang damit ng mga payat na mga kamay, ibinababa ang ulo. Naparito ako para humingi sa iyong isang bagay. Nagpigil siya, nagsasalita. Alam ko, wala akong karapatang, hindi ako karapat-dapat. Ngunit, wala na akong ibang paraan. Pagkatapos nito, umiyak siya. Ikinuwento niya ang kanyang buhay pagkatapos ng aming diborsyo. Isang buhay na kahit sa akin ay nagdulot ng simpatiya. Ang kanyang asawa na si Ronnie ay hindi nagbago. Nang mawalan ng ATM sa aking mukha, ang kanyang katamaran at pagiging huwad ay naging buong halata. Nagsimula siyang uminom, magsugal, napaubusan ng lahat ng maliliit na ipon na ibinigay sa kanila ni Lola Natividad. Higit pa rito, ipinangako niya ang dokumento sa Ancestral House, ang huli nilang ari-arian. Si Lola Natividad, nang mawala ang lahat, seryosong nakasakit. Dahil sa pakabigla, nakaroon siyang maliit na stroke. Ngayon siya ay nakaratay sa kama. Ang buhay ni Marivic ay naging impyerno. Siya nag-isa ang nag-alaga sa may sakit na biyenan, pinalaki ang 3 taong gulang na anak at sumusuporta sa mga naghahanap ng pera na pinagkautangan ng kanyang asawa. Alam ko wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, humikbi si Marivic. Hinihingi ko lang ang isang bagay, bigyan mo ako ng kahit anong trabaho, tagapaglinis sa iyong salon, kahit sino. Kailangan kumpra para sa gamot ng nanay, para sa gatas ng anak ko. Si Ronnie, umalis siya ng ilang buwan na ang nakakaraan, walang sinabi, talaga akong wala nang mapuntahan. Matagal akong tumingin sa babae na umiyak sa harap ko. Kaguluhan ang nasa kaluluwa ko. Maawa sa kanya, kalimutan ang lahat ng kanyang insulto, ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ngunit tumingin sa kanyang kasalukuyang kalagayan, sa desperadong luhang isang ina, hindi ko maaring manatiling matigas. Mali siya lubang mali, ngunit marahil siya rin ay isang biktima ng bulag na pagmamahal ng isang ina, ng pagiging makasarili ng isang kapatid at ng kanyang sariling naive na kasakiman. Pumili siya ng maling landas at ngayon ay nagbabayad ng masyadong mataas na presyo. Matagal na akong nanatiling tahimik. Sa wakas ay huminga ako ng malalim. Umuwi ka na, sabi ko. Tumangkilik si Marivic. Sa kanyang maluha ang mata ay kumislap ang desperasyon. Naisip niyang tinanggihan ko, ngunit nagpatuloy ako. Bukas, pumunta ka sa salon naming nasa Makati. Hanapin mo doon ang manager na si Irene. Tatawagan ko siya. Si Marivic ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang matainga. Ikaw, pumayag ka? Totoo ba ito? Hindi ikaw ang tinutulungan ko, tinigil ko siya. Matigas ang aking boses. Ginagawa ko ito hindi para sa iyo. Binibigyan kita ng pagkakataon para sa sarili mong kumita at maalagaan ang iyong inosenteng anak. Kung gagamitin mo ang pagkakataong ito o hindi, nakasalalay lamang sa iyo. Ngunit tandaan, sa aking kumpanya ay walang lugar para sa katamaran at kasinungalingan. Kahit isang pagkakamali, at matatanggal ka. Naintindihan mo? Oo, naintindihan ko.
Salamat, habang buhay akong magpapasalamat sa iyo. Yumukod at nagpasalamat si Marivic. Ang luha ay muling dumaan sa kanyang pisngi, ngunit ito ay luha na ngayon ng pag-asa. Pagkatapos niya umalis, muli akong huminga ng malalim. Hindi ko alam kung tama ang aking desisyon. Hindi ako banal para madaling patawarin ang managdulot ng sakit sa akin, ngunit tingnan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa desperadong luhang isang ina, hindi ko maaring manatiling matigas ang puso. Mali siya. Lubhang mali. Ngunit marahil siya rin ay isang biktima ngang bulak na pagmamahal ngang isang ina, ng pagiging makasarili ng isang kapatid at ng kanyang sariling naif na kasakiman. Pumili siyang maling landas at ngayon ay nakbabayad ng masyadong mataas na presyo. Marahil ang pinakamatining na pahihiganti ay hindi ang ikulong ang isang tao sa sulok, kundi ang ipakita sa kanya na kahit wala siya, mabubuhay ka ng maayos at maaari mo pa siyang bigyan ng pagkakataon na mabuhay. Sa huli, ang bata niya ay walang kasalanan. Ang aking buhay pagkatapos nun ay dahan-dahang lumakad, tulad ng ilok pagkatapos ng bayo. Ang negosyo ay umunlad. Ang Charitable Foundation, na kayamanan na inang bayan na aking itinatag ay nakatulong sa maraming kababayan sa mahirap na sitwasyon. At higit sa lahat, nahanap ko ang kapayapaan ng isip. Tinupad ni Marivic ang kanyang salita. Nagtatrabaho siya bilang tagapaglinis at nakapagtataka ng buong sigasig. Wala na ni bakas ng dating pagmamataas. Tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho at pagkatapos ngang shift ay nagmamadali sa kanyang maliit na inupahang kwarto sa kanyang may sakit na biyenan at anak. Minsan ay nakukuwento sa akin ang manager na ang iba pang mga empleyado na naawa sa kanya ay nagbibigay sa kanyang pagkain, lumang damit pambata. Tinitingnan kung paano siya kumakain ng simpleng pagkain. Naktutahingam gapindutan ng nagorder para kumita ng dagdag na piso. Nakturo sa kanya ang buhay na isang mabaksik na aral. Isang maulan na hapon, habang naglalakad sa parke, bigla akong nakatago kay Victor. Nakaupo siyang mag-isa sa isang bangko, mahirap at mababa ang loob. Lumuma ang damit, hindi pa nakaahit ang mukha, katabi ang kalahating walang laman na boteng rum, wala na kahit bakas ng dating kaayusan. Nang makita niya ako, natigilan siya at inilago ang bote sa kanyang likuran. Nais ko sanang lumakad papalayo, tulad ng pahakbang ko sa tabingang isang dikilala, ngunit tinawag niya ako. Ana, uminto ako, unichinji lumingong. Patawarin mo ako, paos siyang naksalita. Alam ko, huli na, ngunit totoo akong nagsisisi, nawala ko ang lahat ikaw, trabaho, pamilya, karangalan, ginasa ko ang lahat ng aking makamay. Umiyak siya. Kung hindi ako sumunod sa ina nun, kung pinahahalagahan kita, ako, nanahimik ako. Ano ang aking masasabi? Aliwin siya, akusahan siya, ang lahat ay wala na ring saysay. Mabuhay ng maayos, sabi ko sa wakas, at lumakad ako ng hindi na nakatingin pa. Sa aking likuran ay narinig ko ang kanyang mahinang tawag, ngunit hindi ako huminto. Ang isang si Lola Natividad, pagkatapos ng matagal na sakit, ay namatay ng nag-isa sa isang inuupahang kwarto. Sa libing ay si Marivic lamang at ang kanyang maliit na anak ang naroon. Ang pamilya, itinayo, samga intriga at kasakiman ay gumuho sa trahedya. Ang aking buhay ay punong tagumpay. Hindi na ako muling nagpakasal. Ang pagmamahal ay hindi na ang pangunahing bagay para sa akin. Nakakahanap akong kagalakan sa trabaho, sa pagtulong sa iba pang kababayan. Isang magandang linggo, isang maliit na selebrasyon ang aking inayos sa hardin ng aking tahanan. Hindi ko inimbitahan ang makasosyo sa negosyo, inimbitahan ko ang makababayan mula sa aking foundation, ang aking matapat na empleyado at si Marivic. Kumain kami, naktawanan, nakbabahagi ng mga kwento. Tumayo ako na may hawak na baso ng red wine. Nais kong itaas ang basong ito, sabi ko, hindi para sa aking tagumpay, kundi para sa tibay ng lahat natin, mga kababayan.
Ang buhay ay maring maghagis sa atin ng mapagsubok, itulak tayo sa pinakailalim, ngunit habang hindi tayo sumusuko, habang mahal at pinahahalagahan natin ang ating masarili, tiyak na mahanap natin ang ating liwanag, ang ating landas. Masayang itinaas ng lahat ang kanilang mabaso. Ang lumulubok na araw ay nagbuhos ng gintong liwanag sa hardin, iniilawan ang mga masayang mukha. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na wala akong nawala, sa kabaliktaran, marami akong nakuha. Isang napakahalagang aral tungkol sa mga tao, panlup na lakas, at higit sa lahat, isang bagong malaking pamilya itinayo sa simpatiya, suporta at tapat na pagmamahal. Tunay akong ngumiti, isang ngiting masaya at mapayapa. Ang bagyo ay tunay na lumipas na, at pagkatapos ng ulan, ang aking langit ay naging mas malinis at mas maliwanag kaysa dati.